I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hey everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos, updates. Dahil ang Pangulo na sa Japan, alam po natin, working abroad, very hardworking president ito. Kasama po ang kanyang mga gabinitis, mga economic teams, dahil sa kanyang magaling na pamumuno at ang skills ang mayroon sa kanya na wala sa ibang mga administration in the past. Ito po ang pinakamagaling na pangulo sa kasaysayan, no? Hindi po lakwat sayan, ha? Trabaho yan, walang personalan. Tingnan nyo naman, kung gaano siya ka respeto ng mga banyaga. So dahil diyan sa kanyang sa kanyang layunin, sa mga magagandang idea, si Pangulong Marcos Jr., nakikita natin sa kanya kung paano siya nagtatrabaho. Dito man sa Pilipinas o sa kabilang mundo, sa ibang bansa ay talaga naman makikita natin ang kanyang mga layunin para sa bansang Pilipinas, no? Kasi ito sa roundtable meeting niya with the Japanese businessman, mga kababayan, ang laki rin naman ang nakuha niya. Kaya dahil sa investment na ito, na ang Japan ay mag-i-invest dito sa Pilipinas, ay malaking na itutulong dito sa ating bansa, mga kababayan. Bakit kanyo? Siyempre, pag may investment dito, magpapatayo ang mga Japanese na malalaking produkto nila o ano man yan, klaseng kumpanya na ipapatayo nila dito, makikinabang ang sambayan ng Pilipino. Why? Siyempre kailangan ng manpower, di ba? Pag sinabi mo manpower, kailangan ng mga Pilipino manggagawa. Dahil sila po ay trabahador, natural. Sila po ay magsasahod. Di na malaking katulungan po yan. Bakit kamo? Ito po yung kanyang nakuha. Sabi dito mga kababayan, sabi ng politiko, ayan, ngayong araw, Japan beats big on PH with $3.4 billion investment pledged during Marcos visit. Goes $3.4 billion yan, guys, antindi nito. Ang laki maitulong na ito, guys, sa bansa natin pag ito tuloy-tuloy na. Nako, maraming mga Pilipino na magtatrabaho dito at magkakaroon ng trabaho. Di ba? Sabi dito mga kababayan, ayan, Basahin po natin, President Ferdinand Marcos Jr. on Wednesday bagged $3.4 billion in investment pledges from Japanese corporation following a high-level roundtable meeting with the top Japanese business executive at the Imperial Hotel in Tokyo. Wow! The President Communication Office said the investment commitments approximately $210 billion will catalyze substantive microeconomics benefits, expanding domestic industrial capacity, and directly generating thousands of high-quality specialized job for Filipinos. Totoo naman yun. Diba? Pag marami mag-invest, marami din mga Pilipinong magkakaroon ng trabaho. Yun ang isa sa mga layunin ng Pangulo. Kikita ang mga investors, kikita ang Pilipinas, through their tax, siyempre, at kikita din ang mga manpower ng mga Pilipino na manggagawa dyan. Diba, guys? The infusion also highlighted the resilience of the Philippines market, promising long-term economic dividends for fortifying local supply chains, upgrading tourism, infrastructure, and accelerating technology transfers across critical growth sectors. Alam po natin ng Japan, long time partners ng Pilipinas yan, at ang kanilang gawa pagdating sa malalaking infrastruktura tulad ng mga malalaking proyekto, mga tulay, mga bridge ba na yan, ay nako guys, napaka konkreto, solido ang gawa nila,
Hindi substandard yan. Pang long lasting actually. Marcos is on the second day of his 4 days state visit to Tokyo, Japan. The Philippines is pursuing a clear national direction, building an economy where infrastructure, industry, finance, human capital, and connectivity move together as one system of growth, the President said during the discussion. Wow, galing niya talaga guys, no? Makipagdialogo. He said stronger trade and tourism linkages will be among the most important engines of growth na supporting sector, but core drivers of economic expansion in the Philippines moving forward. He thanked Japanese firms operating in the Philippines such as All Nippon Airways, Toyota, Mitsubishi Corporation, Marubeni, Panasonic, and Fast Retailing, saying they are not just investor of the Philippines economy but builders of it. Wow! Diba, totoo naman yun. He assured them of the government's commitment to the institution efficiency and long-term investment stability. We are modernizing institution, environment, and pushing the Philippines so that trade and tourism can more strongly drive long-term economic growth and job creation, Marcos added. Meanwhile, the president also witnessed the signing of Memorandum of Understanding between the Ayala Group and the Mitsubishi Corporation, MUFG Bank, and KWDI Corporation. In Facebook post, the PCO said these deals advance collaboration in the intelligent city, solution digital finance, marketing technology, and AI-driven infrastructure, highlighting strong Japanese investor confidence in the Philippines and opening new opportunities for more innovation, lead growth, financial inclusion, and smarter, more connected communities for Filipinos. Wow! Diba guys, saan kayo makakita niyan? Si PBBM lang ang pinaka-the best na pangulo sa kasaysayan. Saan kayo makakita? Yun ba, nakikita nyo sa ibang pangulo? Ay, nakikita nyo sa mga ibang administrasyon in the past, except yung kanyang ama. O di kayo makakita ang ganitong klaseng pangulo, guys. Bakit? Siya lang mayroong ganitong skill, yung idea. O kumbaga nagtatrabaho sa ibang bansa para maghikayat ng mga investors. Ay, nako. Wala yan. Hindi nila kayang gagayahin yung ginagawa ng Pangulong Marcos Jr. Ewan ko lang sa susunod na administration, baka gagayahin nila. Di much better, at least, kumbaga, nagkaroon na sila ng idea na dapat tularan yung ginagawa ng Pangulo. Di ba, para lang sa kapakanan ng bansa, of course, sa mamayang Pilipino, not only the investors, kumikita sila, but, siyempre, ang pamahalaan din, at ang mga manpowers na nagtatrabaho. Yan, Japan beats big on PHW, the $3.4 billion investment pledge during the Marcos visit. Goes. Wow! May 28, 2026 tayo ngayon, guys. You see? Sasabihin na namang mga DDS. Wala yan, malitan na naman yan. Di ba? Yung mga ganyang mga naratibo na gawain ng puon nila. Tapos binibintang kay Pangulo. Di ba? Alam nyo, lagi ko ini-include yan. So, totoo yan. At least yan, yan ay hindi lakwatsa. Yan po ay trabaho. Hindi tulad ni Garutay, puro lakwatsa, walang ambag sa bayan. Di ba? Actually si PBBM walang walang vice presidente. Nagtatrabaho mag-isa yang pangulo na yan. Kaya lahat yan credit sa kanya. Kung bakit naging lumago ang ekonomiya ng bansa. Ay totoo naman. Tapos nakita natin sa survey, 15%. Hindi kayo naloka. Sinululukuhin nyo, lilang nyo. Ikwento nyo sa sa 18 na Marines. Basta kasi yung mga nagsusurvey na ganyan, yung pangalan na nagsurvey, ay naku po, Duterte supporters. Kaya huwag kayo maniwala dyan. Ang importante sa performance. Tapos ngayon si Sara puro lakwatsa, ang taas ng rating, hindi kayo naloka. Saan kayo? Di ba? Yan yung ginawa nila, yung ganyang klase mga survey, mind conditioning yan, guys. Para makuha ang simpatya ng Pilipino. Sasabihin, hindi nagtatrabaho ang pamahalaan. Talaga lang ba? Kaya nga nandito kami para ini-spread namin yung mga magagandang programa ng Pangulo, kung ano yung ginawa niya sa bayan na ito. Di ba? So yun, mga beswa. Kaya huwag kayo nagmamagaling-magaling dyan, mga anti-Marcos. Magtrabaho din kayo.
para lang makatulong ka din kayo sa mga mamayang Pilipino. Tulad nito, laking tulong na ito. More Filipinos job ang naghihintay. So yun guys, ang aking pinaka-latest update. Thank you guys for watching. Follow me and likes. Hit the button bell para lagi kayong updates. Okay? Bye and baboos. God bless Philippines. There's more everyone. Bye guys.